Umakyat na sa 7 na italang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang 2 bus ng Mako, Davao de Oro. Magpapatuloy po ang search and rescue operations para sa mga nawawala pa. At live mula sa Mahab, Davao de Oro, may unang balita si Gestoni Umami ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Igan, kasalukuyan pa ring bising ang 48 katao matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Dito sa Mawab, Davao de Oro naman, pansamantalang inilikas ang 700 pamilyang naapektuhan ng pagguho. Driver? Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga rescuer na mailigtas ang iba pang sakay ng 2 bus na natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro noong Martes ng gabi. 48 pa ang pinaghahanap, 7 ang naitalang patay. Nangyari ang insidente nang pauwi na sana ang mga tauhan ng mining company na sakay ng mga natabunang bus. Isa pang bus ang naunang nakaalis bago ang landslide. Sa gitna ng dilim, nagpatuloy ang pagsagip. Tulong-tulong ang mga sundalo, mga tauhan ng MDRRMO at mga residente. Pati na sa pag-asikaso sa di bababa sa 31 nasugatan. Hindi naman nakikitang may kinalaman sa landslide ang binahan sa lugar. Paglilinaw ng Apex Mining Company, hindi sa mine operations area nila nangyari ang insidente. Gumuho raw ang lupa sa terminal ng mga sasakyan na ginagamit bilang service vehicles para sa kanilang mga tauhan. Sa ngayon, limitado raw ang operasyon ng kumpanya habang nakikiisa sa rescue operations ng lokal na pamahalaan. Sa huli nilang tala, 62 empleyado na raw ng Apex Mining ang accounted for at nasa ligtas ng kalagayan. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos para makita ang pinsala sa Barangay Masara. Mahigit 700 pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na malapit sa gumuhong lupa, partikular na sa mga barangay ng Mainit, Tagbarus, Elizalde at Panibasan. Dinala muna sila sa iba't ibang evacuation centers. Sa 4 na paaralan sa Mawab, Davao de Oro, pansamantalang lumikas mula sa panganib ang mahigit 700 pamilya mula sa Barangay Masara, Mainit, Tagbarus, Elizalde at Panibasan. Dito sa Nuevo Iloco Elementary School, nanuluyan ang tinatayang nasa 200 pamilya mula sa mga barangay ng Tagbarus at Mainit matapos maapektuhan ng pagguho. Sobrang trauma daw ang naranasan ng mga residente. Padaplin ta kay pirti na ginong dagan min sa pikas na may tubig po. Sa asa man taan eh. So kaloy sa Ginoo kay ning kuan naman nawala ra po. Pero kusog kayo tubig. Ninervyos ko, sir. Natulog po kami doon. Ano na lang, nagising na lang kayo? Nagising na lang kami. Bigla kami kumakatok ng aming mga kapitbahay na may nangyari na doon. May landslide. Dahil kinulang sa gamit na mahigaan, nangolekta na mga karton itong force multiplier ng Mawab, Davao de Oro na si Edniel at ang kanyang makasama para may magamit ang ilang evacuee. Kasi kulang daw sila ng yung mga pang sa higaan nila dito kasi semento na eh. Kaya yun, nangalap ako ng mga karton sa mga kaibigan ko na may tindahan sa Mawab. Tapos yun, nakuha ko naman. Tapos sinatid namin dito kaagad sa kanila. Igan, sinubukan nating pasukin kanina ang Barangay Masara kung saan nangyari mismo ang pagguho. Ngunit pinigilan tayo ng mga otoridad doon dahil sa mga nararamdamang paggalaw ng lupa. Mapapansin rin na nakakordon na ang entrada ng lugar. As of 6 a.m. kanina, dumating na ang bako na gagamitin rin sa operasyon. Inaantay pa sa ngayon ang go signal kung anong oras simulan ngayong umaga ang operasyon. Igan. Maraming salamat, Gestoni Umami ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.